Imbis na salita, ay panibagong mag-asawang sampal ang kanyang napala at sa panahon na ito, palad na ang gamit ng kanyang ina. Nayanig hindi lamang ang utak ni Spencer, kundi ang ulirat ito. Mama! Unang beses pa lamang siya sinaktan ng kanyang ina. Ang kapal din ng pagmumukha mong sisihin ako sa kagaguhan mo at nagdala ka pa ng mga bulaklak. Tumawa ang ina sa sarkastikong paraan. Para ano, pampalubag loob sa asawa mo, kapalit ang pambababae mo? Wala nga akong babae, mama. Yung litratong nakaraan, isang malaking pagkakaintindihan iyon. Pagmamatigas, na pagsisinungaling ni Spencer. Huwag ka na magkaila. Dinig-dinig namin ang lahat. Galing ka sa hotel, hindi ba? Sino yung babaeng kasama mo? Sumagot ka. Tanong ng ina. Bahagyang natigilan si Spencer, pero nagpalusot muli ito. Nagpunta ako sa hotel para kausapin si Mr. Shin. Ginagawa ko ang lahat para sa kumpanya. Tapos, pagbibintangan niyo lang ako? Galit na sabi nito. Matigas ka pa ha? Nang dahil dyan sa kalibugan mo, nag-aagaw buhay ang asawa mo at ang anak mo. Hindi kita mapapatawad pag may nangyari sa apo ko. Ano bang nangyayari sa iyo, iho? Sinong babae ang kinalolokohan mo? Mama, sinabi ko na nga na, ngunit ang dahil sa pagmamatigas si Spencer, ay pinatugtog ng kanyang ina ang record ng tawag. Gamit ang recording app ni Spencer mismo, ang lihim na naglagay sa cellphone ni Margarita. Hindi pala ang asawa mo may kailangan ng recording app kung hindi ikaw. Pagkaraan, ay narinig ni Spencer lahat ng kanyang sinabi kay Rosario. Paging ang kanilang ginawa ay narecord din dito. Biglang pinagpawisan si Spencer at namutla ng husto. Kaya dali-dali, pinatay ang recording. Binura ito mula sa app at hindi pa siya nakontento. Binura na ito permanently upang hindi na ito ma-retrieve ng sinuman. Halos mahulog-hulog ang cellphone sa kanyang kamay at nabubulol ito magsalita. Mama, alam ba ito ni Margarita? Ni Papa. Kitang-kita ang pagkabalisa sa kanyang mukha. Hindi alam ni Gloria ang kanyang mararamdaman. Maawa ba ito sa anak o hayaan na lang niya ito? Ano sa palagay mo ang nagdala sa asawa mo sa ganyang estado, ha? Kasama ko siya nang marinig namin ang lahat. Anak, bakit? Bakit ngayon pa? Ngayon, lalo natin kailangan mag-ingat. Hindi ka pa nakakaalpas sa eskandalo. Ito na naman. Bahala ka magpaliwanag sa ama mo. At lumisan ang ina at bumalik sa kwarto ni Aurora upang ipalinis ang kwarto bago pamadat na ni Francisco. Ipagdasal mo, parehong mabuhay ang mag-ina mo. Ito ang huling salita sa kanya ng ina. Umiyak si Spencer at niyakap pa kanyang sarili. Mataimtim na nagdasal sana ay mabuhay pa ang kanyang mag-ina. Sa kabilang banda, ay kararating lamang ng Rosario sa kanilang bahay. Pasado 12:00 na rin iyon, kung kaya naman buong akala niya ay tulog na ang asawang si Daniel. Dumiretso ito sa kanilang kusina at kumuha ng bote ng alak at tumungo sa sala upang doon uminom. Mag-isa siya nagbumuni-muni at tila malalim ang iniisip patungkol kay Daniel. Ang mukha sa litrato at maging ang plano niya kay Spencer. Nang biglang bumulaga ang asawa niya sa likuran. Hating gabi na, umiinom ka pa rin. Kanina pa ako naghihintay sa'yo sa kwarto. Wika ni Daniel. Niyakap siya nito mula sa likod. Babe, it was a long day. Pwede ba bukas na lang? Daragta na yung sabi sa asawa nang simulan siya nitong hawakan. Is that so? Tinuloy mo pa rin ang plano mo. Agad na nakatulong si Daniel sa nangyari. O kaya naman, hindi na siya pinilit pa. By the way, wala ako bukas. May pupuntahan kami nila Ferdinand at Roger. Hindi mo rin ako makokontak ng isang araw. Pinangunahan na niya ang asawa. Lumingon si Rosario sa kanya. Bakit? Saan ka ba pupunta? May lalakarin lamang ako. Matipid itong sagot. So, it is this time of the year, huh? Bulong ng babae. What do you mean? Nakakunot ang noo ni Daniel. Never mind. Sige na, magpahinga ka na. Mamaya-maya na ako matutulog. Wika nito. Kung kaya pumasok na si Daniel sa kwarto, habang si Rosario ay patuloy sa kanyang pag-inom. Sino ka nga bang talaga aking asawa? Ikaw ba at si Damian Rodriguez ay iisa?
And how about her? I mean, me. What I meant was, Claudia Aret Garcia. Sino ba siya sa buhay mo? At sino talaga siya? Punong-puno ng katanungan ng isipan ni Rosario. At sa bawat katanungan na nabubuo sa kanyang isipan, ay padami ng padami ang kanyang naiinom na alak. Wala akong kaalam-alam tungkol sa'yo. Ano nga ba ang nagawa ng mga Valdemesa sa'yo? Bakit ganoon na lamang ang galit mo? Kagaya ba kita? Biktima ka rin ba nila? Nagpatuloy siya malulod sa mga katanungang malayo pa ang kasagutan o ikinublis sa kanya. Napapuntong hininga si Rosario na makaramdam ng hilo at unti-unti bumalagta ang kanyang pagod na katawan sa sofa nila. Kinaumagahan ay nadatnan siya na Fernan at Roger na nakahiga pa rin sa sofa. Uy, si Miss Rosario, tingnan mo, gisingin natin. Usisa ni Fernan. Tanga, nakita mong natutulog, bakit gigisingin mo? Kontra naman ni Roger. Mas tanga ka. Ano bang ginigising? Eh di ba tulog? Alangan namang gisingin ko ang gising. Pilosopong sagot ito. Aba, talagang pilosopo ka ha? Sa ingin ninyo, ay talagang magigising nga siya. Megsena si Daniel sa kanilang pagitan. Boss, good morning. Sabay na bati ng dalawa sa kanya. Nakahanda na ba ang lahat? Wika nito sa seryosong paraan. Yes, boss. Tugon nila. Mauna na kayo sa sasakyan. Ililipat ko lang siya sa kwarto. Sumunod nga ang dalawa at ganoon nga sumunod na nangyari. Maingat na binuhatadan niya ang asawa papuntang kwarto nila. Hinalikan ito sa noo bago umalis. Ibigay mo muli ang araw na ito para sa akin. Isang araw lamang sa loob ng isang taon ang aking hinihingi. Makalipas ang ilang oras sa biyahe mula sa bayan, ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Ito ay isang villa sa isang liblib na bahagi ng bayan ng Naspan. Boss, nandito na tayo. Iminulat na Daniel ang kanyang mga mata. Oo, ito ay nakakapagod. Pero sabik siya makapunta rito. May isang mahalagang tao na naghihintay sa kanya, kung kaya hindi niya alintana ang lahat. Salamat sa pagmamaneho mo. Magpahinga muna kayo dahil mamaya pa tayo uuwi. Tugon niya. Pagkababa niya, ay sumalubong agad ang mga tauhan dito. Magandang araw po, Sir Daniel. Wika ng Mayordoma. Hello, Milet. Bati naman ni Fernan. Tumango ang binibini at saka pumasok kasabay ni Daniel, habang ang dalawa naman ay naiwan malapit sa sasakyan. Pare, ilang taon na nga ba tayong pupunta dito? Usisa ni Fernan. Napaisip naman si Fernan at nagbilang. Sa palagay ko mga 5 taon na rin. Simula nang ipanakalala at inilipat tayo ng ama niya, taon-taon na tayong nagpupunta rito, hindi ba? Oo, tama. Dati nga linggo-linggo pa. Nabawasan lang na dumating si Miss Margarita. Ay, si Miss Rosario pala. Mali-mali pang sabi nito. Itikong mo yung bibig mo. Mamaya ay may makarinig sa'yo. Saway ni Roger. Aba, sorry naman. Tinakpan nito ang sariling bibig. Sabay lumapit kay Roger para bumulong. Pero sa tuwing pumupunta tayo dito, at nakikita ko yung alam mo na, kinikilabutan ako. Grabe, talagang kopyang-kopya Dagdag niya. Kaya nga siguro, niligtas si bossing si Miss Rosario para doon. Pagsang-ayon nito. Sa tingin mo, alam kaya niya ito o ano kaya magiging reaction niya kapag nalaman niya ito? Ewan ko, halika na. Baka magtaka si boss at ang tagal natin dito. Kontra ni Roger. Pumasok sila sa loob at sadyang napakaliwanag ang interior ng villa na ito. Wala masyadong gamit at ang buong gusali ay pinintahan ng kulay puti. Kung hindi ospital, ay tila isa itong mental institution. Hindi mo mapagkamalang may mga nakatira rito. Kadatan na lang seryosong pag-uusap ni Daniel at ang isa pa niyang tauhan. Kumusta ang lahat dito? May pagbabago ba? Umiling ang babae. May pagkadismayado. Wala po. Sorry sir. Pero sa palagay ko ay alam na ni Daniel ang kanyang sasabihin. Kung kaya naman agad siyang pinigilan. Just do what you are told. Matigas ang pagkakasabi nito. Makarani pumasok ito sa isang silid.
Umupo sa isang upuan at nakatanong lamang sa isang bahagi nito. How are you, Arret? How are you, my love? I miss you so much. I actually named this day as the day of your passing. It has been over a decade. I still haven't forgotten you. Andito ka pa rin sa puso ko. Yung bagay na pinangako ko sa iyo at sa kanyang tulong, makakamit ko ito. Malapit na mahal ko. Pero bakit ganito? Pakiramdam ko ay nanghulog na ako sa kanya. Ngayong alternatibo mo lamang siya. Nagkataksil ba ako maituturing? Tumulo ang kanyang luha dala ng pagod at hirap ng takbuhin at dalahin sa buhay. Pero walang sumasagot sa kanya. Wala, kahit isang salita pa. Nakadama siya ng pagkainip at inis. Sumagot ka, kahit isang beses man lang for fuck's sake. Hanggang kailan? Hanggang kailan ako mahihirapan? At tumungo ito, dinuktok ang ulo sa pagitan ng kanyang tuhod at dibdib. Lumipas ang buong araw, nandoon lamang siya sa silid at hindi lumalabas. Lumabas lamang ito nang sila'y pabalik na sa kanilang bayan. Iniwan niyang muli ang pating villa at pinilin ang lahat kay Milet. Umuwi ito namumugto ang mata. Sa araw na umalis Daniel, halos magtatanghalian na magising si Rosario. Gumising siya na masakit ang ulo at buong katawan. Kasama na rin ang pagtataka kung bakit siya nasa kwarto. Gayon sa sala siya inabutan ng antok. Dumiretso agad ito sa banyo upang maghilamos at pagkaraan ay luminga sa kanilang bahay. Nalaala niya ang lakad ng kanyang asawa ngayon. Gusto man niyang alam kung saan ito patungo. Mahigpit na pinalalahanan siya noon pa man na huwag magtatanong sa mga lakad nito. Pagkasawang man ay may limitasyon pa rin ang kanilang panghihimasok sa isa't isa. Kaya minabuti niya magtiwala dito sa loob ng mahigit isang taon dahil ito nagligtas sa kanya sa kamatayan. Pero ang kuryosidad ng isang tao ay walang hangganan. Dagdagan pa ito ng pagdududa mula sa nakaraan ng isang taong walang kasiguraduhan. Kaya naman, naging mapaglaro ang isipan ng Rosario at tila hindi na magawa pang magtiwalang muli ng lubusan sa kinakasamang asawa. Matapos ang kanyang almusal, ay agad ang tinawagan si Russo. Ito kasi ngayon ang isa sa kanyang pinagkakatiwalaan. Isang oras na nakalipas ay dumating ito sa kanilang tahanan. Magandang tanghali, madam. Bate nito. Pinapasok nga siya ng Rosario. Nanatili sila sa sala at doon nagsimula mag-usap. Kumusta ang pinapagawa ko sa iyo? Sigurado ka bang malinis at hindi mahalata na edited ang video clip mula sa CCTV? Bungad niya. Opo, huwag kayong mag-alaala. Eksperto ang ating nilapitan. At wala na kayong iintindihin sa pamunuan ng hotel at ang security personnel nila. Dahil paniwala ko sila at napagbungka kung ganoon nga nangyari. Paninigurado ni Russo. Mainam kung ganoon. Alam mo naman, bubulat-latin sa korte lahat na pinagagalingan ng ebidensya. Ayoko na maging inadmissible sa korte ang mga iyan. Katwiran pa ng babae. Paano pala yung testimonya at ang mga pulis? Sigurado ka bang maayos ang pagkakaplano mo dun sa pag-alis ko? Wika nito. Pumunta agad ang mga pulis at nakita nilang magulo ang lahat. Ang damit na ginamit ninyo, maging mga pwedeng pagkuhanan ng DNA. Yun nga lang, kailangan daw ng medical legal at anumang oras ay pupuntahan nila kayo rito. Matapos makita at mapag-aralan ang mga litrato ninyo, dagdag pa nito, ako nang bahala doon. Pipilitin ko hindi kami magtabi ng asawa ko hanggang sa araw na makakuha ko ng medical legal. Probably, the day after tomorrow, pag mamalaki ng babae. So, how about this phone? Anumang oras ay pwedeng tumawag ang peste sa akin. Sa palagay ko ay nagkakagulo na sila sa mensyon. At tumawa ito ng malakas habang nagsasali ng alak sa dalawang baso. Inaabot ang baso sa kanyang kausap at sila ay nag-toast. Maraming mahalagang dokumento patungkol sa mga legal at illegal na nilang negosyo. Marami ring files na nagsasadang money flow ng Baldamesa, buwan-buwan. Pati ang mga NGO nila na pawang pang front lamang. Binigay na lahat ng Spencer sa inyo. Nakangisi rin itong tawa. Mainam kung ganoon. Nabura mo na ba ang record ng tawag namin? O sisa nito? Tumango ito. Binura ko na pagkatapos kong kuhanin ang mga kailangan nating ebidensya
Pero hindi rin natin magagamit ito sa korte. Hindi naman pwedeng audio recording. Hindi ko sa korte gagamitin iyan. May mas malipit akong sorpresa sa kanila. Sisiguraduhin ko, hindi na sila pagkakatiwalaan ng mga taong bayan. Malakak na naman ito. Pero panandali ang natigil ito na magsalitang muli si Russo. Nga pala madam, pagkatapos ko magbigay ng statement sa mga pulis, ay sinundan ko si Spencer Valdemesa. Dumiretso siya sa hospital. Pero ang narinig ko sa mga nurse doon ay critical ang lagay ng kanyang asawa. Balita nito. Kumunot ang noo ni Rosario at saka natigilan sa pag-inom. Ang baby. Walang balita nang umalis ako. Pero susubukan kong alamin mamaya. Sagot ito. Hindi ko kasalanan kung mawala ang bata. Karma na lang nila ito. Dahil sa ginawa nila sa amin ng anak ko. Ano ko na hindi nasilayan ang mundo. Ano ko na hindi mo malang nahawakan. Sambit niya sa sarili. Napakagat siya sa labi at tangilid ng kanyang luha. Pilitin man niya maging kasinsama nila, ay hindi naman pigilan mo konsensya. Nag-aalala pa rin siya sa bata. Sige, dumaan ka doon at balitaan mo ako mamaya. Iban mo rin ang phone niya dito. Utos siya. Agad naman itong sumunod. Papaalis na sana si Russo nang akala niya tapos ang usapan. Pero pinigilan siya ng Rosario. Sandali, meron pa akong ipapagawa sa iyo. Sumeryoso ang mukha nito at huminga ng malalim. Nag-iisip kung dapat pa o hindi ang kanyang gagawin. Pero mas nais niyang malaman ang totoo, kaya tumindig ito sa kanyang desisyon. Unti-unti, nilabas sa kanyang bulsa ang lukot na litrato at ang hinginig na inabot ito kay Russo. Pagkadaan mo sa ospital, gusto ko, lumuwas ka na Maynila. Hanapin mo ang mga nasa litratong iyan. Wala akong masyadong ibibigay sa iyo, kundi ang mga ito. Huminto siya saglit habang nilabas si Russo ang kanyang phone para itala ang mga bagay na sinambit ni Rosario. Damian Rodriguez, Claudia Art Garcia, Chini Santos, Jane Ramirez, Rica Sato, PLM Batch 2011, pumunta sa Palawan at wala magkasintahan sa Palawan. Pag-uulit ni Russo. Tama, at ang sabi na wala magkasintahan sa araw na ito. Sa mismong araw na ito, 11 years ago, dagdag pa niya. Inilista muna ni Russo ang lahat, bago tignan ang litrato at umasilayan ang pamilyar na mukha. Bigla niyang naalaala ang pangyayari sa hotel kagabi lamang. Madam, ikaw to, at ang inyong asawa. Nabubulol na sabi nito. Kapag natapos ang lahat at napabagsak natin mga Valdemesa, sasabihin ko sa iyo kung sino ako. Sa ngayon, ako si Rosario. Umuo na lamang si Russo at hindi na nagtanong pa. Inabot ang dilim ang kanilang pag-uusap at pagkaplano. Eksaktong papalabas siya ng pinto ay siya namang pagdating ni Daniel. Umasalayan siya ng dalawang tauhan ay agad itong pinaligiran at dinala kay Daniel. Anong ginagawa mo sa pamamahay ko? Nanidilat ang mata at galit na tanong ni Daniel. Sir, good evening po. Pinapunta po ako ni Miss Rosario. Nagpapaliwanag pa siya nang biglang sumingid si Rosario. Bitawan niyo siya. Bisita ko siya. Kalmado na ang sabi. Nagkatinginan ng dalawa at hinintay ang signal ni Daniel. Nang pumayag ang bossing, ay agad nila itong binitawan. Sige na, makakaalis ka na Russo. At umalis na nga ito ng tuluyan. Bumaba ng sasakyan si Daniel at agad na dumiretso sa loob. Kasunod si Rosario, habang ang dalawa naman ay umalis na rin. Tinulungang alisin ang damit na suot at inabutan ng pamalitang asawa matapos ito maghilamos. Habang nagbibihis sa kwarto, ay nagsalita si Daniel. You seemed busy today, wife. So are you, husband? Magilo nitong sagot. Would you mind telling me kung sino si Russo? Mukhang pinagkakatiwalaan mo siya to the point na inimbitahan mo pa siya sa ating bahay. Pagpuna ni Daniel. Hindi masyadong nagustuhan ni Rosario ang tono ng pananalita nito, pero pinili na lamang magpasensya. Isa siyang reporter, para siyang sina Fernand at Roger, at oo, mapapagkatiwalaan ka siya. Sagot niya sa likod ng peking ngiti. Mag-iingat ka sa iyong pinagkakatiwalaan, aking asawa. Alam mo naman,
Nasa maselang sitwasyon tayo ngayon. Kailangan natin ng dobleng ingat. Nagpatuloy ang pagsasabi nito na para bang nagsesermon. Kung gayon, ay dapat rin ako mag-ingat sa'yo. After all, pangalan mo lang ang alam ko. Sarkastik kong bitaw ng babae. Tumigil ang lalaki at hinarap siya. Of course, you should be. But why? Question me now. After all this time, bato ni Daniel sa kanya. Nagkibit balikat ito. Nothing. I just don't like it when you nag at me like that. And besides, di ba ang sabi mo, malaya akong gawin ang gusto ko sa mga baldamesa. I did say that. Pero hindi dapat magtama ang gagawin natin sa kanila. Baka mamaya sa atin bumalik lahat. Hindi ako tanga, Daniel. At talong maingat akong gumalaw dahil sa iyo naman ako natuto. Hindi ba? Sana ihayaan mo ako at pagkatiwalaan mo ako. Lumapit si Daniel at tinawakan ng labi nito sa kahinalikan. I do trust you. Just give me a heads up sa kung ano man ang iyong plano. But this, you are playing a dangerous game here. Hindi pa rin ito tumitigil. Kaya naman, tumayo na lamang si Rosario at nagtungo sa sala upang maiwasan ang pagtatalo. I gave you today. So bukas, I need you beside me. Nasasala lang ako. Kung sakali may kailangan ka sa akin, wag lang ang alam mo na, cause I'm not in the mood. Napakamot na lamang sa ulo si Daniel. Sa'yo na ako buong taon. Isang araw lang naman ang hinihingi ko sa'yo, di ba? Sambit niya ng palihim na hindi naman narinig ni Rosario. Alam naman ni Daniel kung ano ang pinaplano ng babae. Marami siyang mata kung saan-saan. Ang ayaw lang niya ay pagiging independent nito masyado. Lalo na sa plano patungkol sa mga baldamesa. Natatakot siya na baka kung mapano ang asawa sa mga plano nito. At higit sa lahat, nakakaramdam ito ng selos at galit sa tuwing naisip niya ang unti-unting paglapit nito sa dating asawa. Dahil baka mahulog ang loob nito sa kanya. Pero hindi niya nais aminin ang kanyang tunay na nararamdaman. Kung kaya naman dinadaan na lamang niya ito sa pag-question at marahil ay isipang dahilan ang bigla nitong pagtatanong sa kanyang mga lakad na hindi naman niya ginagawa noon. Sa loob halos ng 2 taon na tayo magkasama, nakita ko kung paano ka pinatatag ng sitwasyon ng indeterminasyong mabuhay, Rosario, na minsan ay natatakot ako na baka isang araw hindi mo na ako kailanganin bilang asawa mo. Tura niya sa kanyang sarili. Kung kaya naman, bago patuloy ang mangyari ito, ay nakaisipan siya ng paraan upang habang buhay matali sa kanya ang kinakasama niya ngayon bilang asawa.